Hello, what's up mga Kamarino? Magandang araw sa ating lahat. Once again, this is Kamarino Vlog. Ito may malungkot na balita. 18 crew na Pilipino mga Kamarino napauwi sa US mga Kamarino. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sila napauwi? At ano nga ba ang dapat nating gawin para maiwasan natin ito? Para sa kaalaman ng lahat, ang cruise ship ay nakakapunta sa iba't ibang bansa. Sa bawat bansa mga Kamarino may kanya-kanyang policy yan. Kaya dapat mag-ingat tayo mga Kamarino. Eto, may sinend yung isang source natin sa nangyari. So dito sa video na ito malalaman natin kung ano talaga yung dahilan kung bakit sila napauwi at ano ang mga dapat nating gawin para maiwasan ito. Eto, basahin natin mga Kamarino. Sa Norfolk, Virginia, ang due process ay batas. Sigaw ng mga nagpoprotesta sa labas ng cruise line sa Norfolk noong linggo ng umaga. Nagtipon-tipon sila matapos ang lumabas na ulat na nagpapakitang mahigit 100 crew or 18 crew ng barko na pawang mga Pilipino na may legal at balidong visa ang di umano'y maling na deport. Si Aquilina Soriano Versosa, Executive Director ng Filipino Workers Center, isang grassroots non-profit na kumakatawan sa mga Pilipinong manggagawa at imigrante sa US ang nagsalaysay sa insidente. Ayon kay Soriano Versosa, mahigit 100 Filipino crew or 18 crew ng sinasabing cruise line na pawang may valid 10 years C1D crew visa ay sapilitang inalis sa barko habang nakaposas ng mga opisyal ng Custom and Border Patrol sa Port of Norfolk. Sabi ng mga opisyal, inaakusahan daw ang mga seafarers ng pagkakaroon ng child pornography, kaya sila ay pinababa at iniimbestigahan. Ngunit giniit ni Soriano Versosa, kahit walang ebidensyang naipakita, ang mga crew ay agad pinabalik sa Pilipinas nang walang abogado at walang due process o tamang legal na proseso. Pagdating sa Pilipinas, nabigla silang malaman na terminated na sila sa sinasabing kumpanya. Ang biglaan at marahas na pagkakaalis sa kanila, kasunod pa ng pagkansela ng kanilang visa at 10 taong ban sa pagbalik sa US, ay nagdulot ng matinding trauma, kahihiyan at pinansyal na crisis sa kanilang mga pamilya, paliwanag ni Soriano Versosa. Sinubukan kunin ng Wavy News ang panig ng cruise line tungkol sa deportation ng kanilang dating mga empleyado. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, ito ay usaping pang law enforcement. Palaging nakikipagtulungan ang cruise line sa mga investigasyon ng batas. Mayroon din kaming aktibong training at edukasyon programs para maturuan ang aming mga crew sa tamang paggamit ng internet. Tinangkading kontakin ng Wavy News ang Customs and Border Patrol upang tugunan ang mga aligasyon ng PWC. Pero ayon sa kanilang sistema, Lunes hanggang Biyernes lang nila binabasa at sinasagot ang emails. Ayon sa US Today mga Kamarino, noong Abril 2024, isang Pilipino na si Tersoneri ang na-charge sa US sa kasong Transportation of Possession of Child Pornography. Siya ay inaresto, nabigyan ng ebidensya laban sa kanya at binigyan ng petsa ng paglilitis. Ngunit, ayon sa mga na-deport na crew, hindi ipinakita sa kanila ang anumang ebidensya ng sinasabing child pornography sa kanilang mga cellphone. Nabulaanan nila ang paratang sa harap ni Soriano Versosa. Wala rin daw opisyal na kasong isinampa laban sa kanila bago ang deportation. So nakakalungkot na balita mga Kamarino, kaya dapat mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin, lalong-lalo na sa internet. Kaya dapat mag-ingat tayo, iwasan natin yung mga pornography, lalo na pag nasa ibang bansa tayo. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit napapauwi ang mga crew mga Kamarino? Ito tips para sa mga bago pa lang na seaman or nagbabarko. Ito, pakinggan nyo to, baka sakaling makatulong sa inyo. Mga dahilan ng pagkakauwi ng mga crew. Number 1, immigration or visa violations. Expired or invalid visa, katulad ng C1D visa at Schengen or etc. O kaya wrong issue use, shore leave abuse mga Kamarino. Entry ban from previous records or overstaying. At improper documentation or
falsified papers mga kamarino. Number 2, suspicion or accusation of criminal offense. Alleged possession of illegal materials katulad ng child pornography. Ito po yung mga naikaso sa kanila mga kamarino kung bakit sila napauwi. At syempre yung drugs. At meron ding involvement in a fight or harassment case, theft on board or port, alleged human trafficking or illegal recruitment cases mga kamarino. Kahit walang filed charges, minsan deportation agad ang nangyayari lalo na sa USA mga kamarino. Kaya dapat mag-ingat tayo mga kamarino. Kaya pala kahit walang i-file na charges sa atin pag nangyari ito sa US, ay pwede tayong ma-deport mga kamarino. Kaya mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin lalo na sa internet. So number 3, alcohol and substance abuse. Caught drunk while on duty, smuggling or possession of illegal drugs, positive drug test results, violation of companies, zero tolerance alcohol policy mga kamarino. At number 4, health and medical reason, failed medical recheck on board, serious illness or injury, contagious disease symptoms like TB or etc. Mental health emergency like suicidal tendencies mga kamarino. Usually repatriated for treatment, especially if unfit for duty. At number 5, violation of company rules and regulations, disrespecting supervisors or guests, unauthorized absence or leaving ship without clearance, sexual misconduct or relationship violations, at social media violations, posting restricted content online. Number 6, poor performance or repeated warnings, not meeting job expectations, too many verbal or written warnings mga kamarino, failure to complete training or safety drills, accumulated points from ship's disciplinary system. Number 7, legal or security concern at port, flagged by port security or immigration system, matching name with a watch list, Interpol local blacklist, security hold or investigation at the port of entry mga kamarino. Minsan kahit walang kasalanan, basta may hit sa system, ay ipapauwi ka agad. At number 8, ito voluntary repatriation request ng crew to mga kamarino. Kagaya ng emergency sa pamilya, kunwari may namatay sa atin or na may na-aksidente. Meron ding mental health burnout or homesickness, personal reason, resignation or not renewing contract, o di kaya pregnancy for female crew mga kamarino. At number 9, administrative error or miscommunication, wrong sign of date, duplicate contract issues, missing documents upon inspections, internal company conflict or restructuring. Tips mga kamarino para maiwasan ang pagpapauwi sa inyo sa barko: kumpletuhin ang mga training at documents, alamin ang batas at kultura ng bawat port, disiplina sa sarili, lalo na pag nasa shore leave tayo. Iwasan ang mga illegal downloads, drugs at bisyo mga kamarino, at maging aware sa mga company policies at safety protocols. So, para sa mga bagong crew or bagong sampa or bagong hired na marino, sa mga kamarino natin dyan, mag-ingat po tayo. Dapat alamin natin yung mga bawal at hindi dapat gawin lalo na pag nasa ibang bansa tayo. So, yun lamang para sa mga advice and tips para sa pagbabarko. At kung gusto mo makapasok or makapagtrabaho dito sa barko, i-follow mo lang ako, Kamarino Vlog, baka sakaling mabigyan kita ng idea. At meron din akong YouTube channel. Pa-support din ako mga kamarino, nandito sa screen. Pakitignan na lang, ilalagay ko sa comment section ang link ng YouTube channel ko. So, yun lamang. God bless and good luck po sa ating lahat mga kamarino.